si Tahong. Tapos ni si Jane. Ay, oo, si Jane, hindi si Jane. Kasi totoo naman Tahong pagka nakabukalate is fresh. Ibig sabihin, wala namang kamali-mali siya. Ito mga ito, noon na lang naisip ko na lang, pero natawa ka din, ano? Oo, kasi na-realize ko na yung kabastusan ng mga tao sa paligid ko. Hindi na ako nakapagsalita. Tapos yung tipo, kailangan kong mag-explain ha. Okay. Dahil lang, ngayon ko lang siya i-explain. Sorry. Sige. Okay. Sorry ka. Kasi, bago yun, if you will watch the whole video, before I said who, si Kay Brosas, unang po. Diba, pinag-uusapan namin si Chocolate. Nagkukwento siya tungkol sa kanila ng tropa nila, nakasama siya. So ako, pag nung nagsalita ako, bigla ako nagmapuna rin tuloy ako. So, pero napatawad na ako. Nagkita na kami, naglakita na kami. Kaya, at buhay na buhay ang amin pagkakakilala. Pero lagi siya pumapalik-balik. Tita Winnie. Ayaw kanta na. Kasi nakakatawa talaga, no? Tapos lagi nga yung mga friends ko, mga gay friends ko, talagang Alam mo, I'm very, very curious about that. Bakit ako, type na, so, thank you. Very flattered. Pero bakit nga ba ako type ng mga LGBTQ? Ewan ko din. Actually, gusto ko kita, pero pag-uusapan ka nila sa Palengke Queen, Festival Queen, ano mo yun? Super fun mo rin kasi talaga panoorin ito. Ako, hindi ka naman tatagal diba sa showbiz, ay sa industry. Ganito na talagang hindi entertaining. Every time you see you on screen, alam mo yun, super, wow, happy and very energetic. Alam mo yun? At Tita Wine sa tawag sa inyo, si Ariel, Oo, Tita Wine. Ang Tita Winnie, ang nag-umpisa talaga niyan, si Pinky Webb. Siya talaga nagbinyag sa akin nung first few Small? episodes ng Hello, small. Kay Ganda. What is that? Yummy? Ako, nandun pa si Pinky The bread is Webb, yummy? nandun pa si The bread? Sano, Wow, yummy. Yummy. I can't Yummy. remember all the rest. Sila, Yummy. originals sa Umagang Kay Ganda, Tita Winnie ang sinabi niya sa akin. How do you call you? Si Tita Winnie yan. Pagkita ko nga sa tita ka dyan, 4 na taon lang yung diferensya natin. Tita ka. Pero yun na, everything. Pinick up ng marami. So, hello. Pero we love that. We love Tita Winnie. Very heartwarming siya. Very cozy. Whenever we see you nga on air, talaga presenting. Parang love na lang talaga. Pero kwenta mo naman kami, Tita Winnie. Paano ko talaga nag-start siya? Because I know graduate ka ng UST. Tapos, nag-theater actress ka that time. And then, eventually, nagtatrabaho pa na rin. Okay. Started my TV career sa Batibot. Naalala mo. Naalala ko ba ang ba? Kasi, kaklase ko si Ate Shena sa UST. Third year college kami noon. Sabi niya, magre-reformat ang Batibot. Kailangan nila ng pool of talents. So, punta ako. Audition ate ko. Audition na nila. Nung araw, ang isang script 150. Kada script ang tawag nito, ang bayaran. Bayan. Oo, bayan. Hindi, 150 pesos. Isang script, ibig sabihin isang skit yun. Kasama ko yung mga puppets, di ba? Ang cute. Noong una, isang script muna. Sumunod. Pupunta ako ng UL, University of Life. Alam mo ba yun? Nandun sa matanda ko. Sobra. University of Life pa noon, ang studio ng Batibot. Pupunta ako doon nakabus. Pag-uwi ko nakataxi na. May budget na. May budget na. Kasi minsan binibigyan nila ako ng 3 scripts, 4 na scripts, 5 scripts. Kasi magaling ka talaga. Nag-enjoy ako kasi alam mo yung nakikita mo yung magic ng mga puppets. And so, ang director nun was Coco Jimenez, one of those. Okay? So, then later on, he approached me. That was in 1980, 83.
83, 84. Sabi niya ganyan. Ay, tama, 85. Basta mga ganyan. 83 ako nag-start mag-college. Graduate ako 87. Yun, revealing day. Anyway, ano yun, just coming out in a, parang sitcom. Of course, tama naman siya. But the reality of that offer came years after. Nagkaanak na ako. Tawag na, syempre, one day, nagtatrabaho ako sa office, may tumawag